Yusek, Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na mga pag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Bukas Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Thank you, Clay. Sa susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Bilyonaryo. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. In that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his SONA. And last, while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Yun lang po. Thank you. Yun nga po, ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Natin niya na pong sinabi yan na nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala pong nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Thank you, Ivy. Next po is si Chloe Hufana ng Business World. Good afternoon, Yusek. With the Iranian parliament approving the closure of the Strait of Hormuz and global oil prices nearing $80 per barrel, will this development trigger the activation of the Philippines' oil contingency plans? Actually po, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang economic team with the President
At maibibigay ko po sa inyo ang detalye kung anong po ang mga plano. Bukas, kahit po walang pasok sa Maynila, magkakaroon po tayo ng press briefing bukas. Bukas. Anong oras bukas, Yusek? Maaari ngayon, maaaring bukas, pero bukas ko po maibibigay sa inyo ang detalye. Pero nagpapatawag na po ang Pangulo ng meeting po. Follow-up question na lang, Yusek. How prepared is the Philippines for a potential energy crisis stemming from this situation? And when can we expect the release of official guidelines or response measures? Bukas po, maibibigay ko po sa inyo detalye, pero as of the moment, maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsuper, sa mga drivers po, para po maibsa naman ang kanilang alalahanin. At para na rin po ito sa mga commuters. Meron pong nakalaan na 2.3 billion, kung di po ako nagkakamali, 2 billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga driver po. Kailan i-roll out tong subsidy, Yusek? Bukas po malalaman natin po lahat itong plano po. Thank you, Chloe. Ang susunod po ay si Mr. Sam Medinilla ng Business World. Mrs. Mirror, sorry. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kanina, balik lang po kayo yung sa debt po, yung 16 trillion. Are we For a still, while po, for a while. 2.5 billion pala ang nakalaan para sa fuel subsidy natin. Ay, base po dun sa mga ongoing economic developments, yung crisis sa Middle East, are we still confident na marireach po ng government yung 5.3% GDP, debt to GDP target ng DOF po? Naku, yan po talaga ang pinagdarasal natin. Pero sa mga nangyayari po at na hindi na po natin to kontrolado, ipanalangin po natin na maabot pa rin po natin. Pero pipilitin pa po sa abot na makakaya ng pamahalaan at sa mga direktiba po ng Pangulo, pipilitin po natin ma-attain pa rin po yan, despite all of this. Tapos sa second question ko po, may update na receive na po kaya ni President Marcos yung copy ng Konektadong Pinoy Bill at saka meron na po ba siyang decision if he will veto it or not? Thank you. Katanong ko lamang po kanina kung may natanggap na po ba siyang endol bill para sa Konektadong Pinoy. As of now, wala pa pong natatanggap, pero rest assured na kapag po natanggap ito ng Pangulo, pag-aaralan po itong mabuti para po sa lahat ng stakeholders, para po sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng magandang internet connection at sa mga service provider din po. Follow-up lang po. Bali, may plan po kaya si President na makipag-meeting sa stakeholders na may mga concerns regarding dun sa bill? Sa ngayon, wala pa pong ipinararating sa atin dahil hindi pa naman po niya nababasa kung ano yung Konektadong Pinoy Bill, ang detalye po nito. At malamang po, pwede nating sabing oo dahil po ito rin para naman sa lahat.